Kulong sa kasino. Ganyan ang pagkakasalarawan ng sarili niyang magulang kay Jesse Carlos. Ang suspect sa pamamaril at panununog sa Resorts World Manila na ikinamatay ng mahigit 30 katao. Ang gaming consultant na si Atong Ang, dati na raw kilala ang suspect. Nauna raw niyang nakasalamuha sa sabungan. Nung nagsimula lang yan na mapasok sa big time dahil na isang beses nanalo yan ng mga 15 million sa isang straight na derby sa Araneta Coliseum. Doon nanalo yan. Pero ang big time na panalo, lalo lang daw ikinalulong ni Carlos sa sugal. Sa kalakaran sa mga kasino, kung high roller ka o yung malakihan kung tumaya, binibigyan ka ng credit line. Ibig sabihin, nakakautang ka ng pantaya. May mga financier din na pwedeng mahiraman, may patong syempreng interes. Ganito raw ang nangyari kay Carlos. Sinubukan naman niya mag-finance. Ayun, nabaon na nabaon hanggang sa last year nga, naglaro siya, nagkaroon ng utang sa amin ng 3 million. Pero nabayaran naman niya, through yung lupa niya, binenta niya. Pati yung baril niya, binibigyan niya sa amin, binabayad. Yung baril na ginamit niya yun, binabayad sa amin yun last December. Sabi, hindi ako mahilig sa baril eh. Sabi ko, wag na lang. Ang mga nababaon sa utang dahil sa sugal, isa lang sa mga dating ibinababala ni Archbishop Oscar Cruz sa kanyang krusada kontra kasino. Iba na nga ang kalakaran ngayon dahil ang mga kasino mistulang pasyalan ng may kakabit na hotel, sinihan, restaurant at iba't ibang klaseng shop na mas makakaengganyo raw ng pagsusugal. Pag nilagyan mo ng mga ganong dekorasyon, nababawasan ng masamang pangalan ng sugal. The cover-up is such that if you do not know better, you will say, bah, this is a great place to relax, to entertain, and to pass the time. No, it is specifically a place designed as a capital agenda to gamble. Nauna nang itinanggi ni PAGCOR Chairperson Andrea Domingo na nagpro-promote ng kultura ng sugal ang mga kasino. Sa panahon namin, talagang nililimit namin na ang gaming facility ay 20% lamang ng buong integrated resort casino. At hindi na kami ngayon nag-aalaw ng mga stand-alone gaming stations. Parañaque ang city host ng 3 integrated resort, Soler, City of Dreams at Okada. Dahil exempted ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA, hindi nagbabayad ng anumang buwis sa syudad. It brought up social services, social problems sa pagtatayo ng kasino at saka yung additional na serbisyo na kailangan na ibigay. So, dapat lang naman magkaroon ng share ang host city para dito sa mga kasino na nagbubukas sa akin. Pasay naman ang city host ng Resorts World Manila, isa sa mga integrated resort, kaya nakakatanggap ang syudad ng 5 milyong piso kada buwan. Ginagamit naman namin sa mga project namin o kaya sa mga iba't ibang pambili ng gamot sa hospital, ginagamit namin yun. Pero para kay Archbishop Cruz, ano naman daw ang benepisyo ng tulong para sa mahihirap mula sa revenue ng sugal kung ibinabaon mo naman sa kultura ng sugal ang mga tao? Isang bakasyon sa Las Vegas sa Amerika ang nagpabago raw sa buhay ni Regan. Ang tinaya niyang $1 noon sa isang iglap, naging $18,000 o 900,000 pesos. Feeling ko napaka-dayin na ng life. Kasi I'm just gonna bet and mapapalitan ng mas malaki yung kapital ko. 1 taon daw siyang panay panalo, pero hindi nagtagal, sunod-sunod na ang talo niya sa kasino. Sabay sa unti-unti na niyang pagkalulong. Kasabay nito ang pagkabaon niya sa utang sa loob ng 6 na taon. Noong una, napapatsapan ko pa yung mga utang tsaka yung mga natatalo sa akin meron pa akong, nakakagawa pa ako ng paraan na nakakapag-lie pa ako sa wife ko na hindi, ininvest ko yan, mga ganong bagay. Pero nawawala yung kotse. Ang isang kotseng sinanla, naging 2 hanggang sa natuto raw siyang magnakaw. Sa isang punto, nakulong pa siya sa pagsanla ng sasakyang hindi kanya. Pero hindi raw ito ang pinakamalalang nangyari. Ang pinakamatindi sa akin is yung mga loan shark gusto na akong pangilin. Dumating ako sa point na nag-oral loaning na ako sa casino. Okay lang yung may collateral ng mga sasakyan, pero yung mag-oral ka sa mga financer, ibang usapan na yun kasi talagang
talagang gugulihin nila yung family. Suma total, umabot ng 50 million pesos ang naging utang ni Regan. 2010 na magitan na raw ang kanyang pamilya. Una siyang dinala sa psych ward bago sa rehabilitation center. Ngayon, 7 taon nang hindi nagsusugal si Regan. Pero batid niyang hindi siya nag-iisa. Kaya bumuo siya ng sariling support group. Bukod sa support group meetings tuwing Biyernes sa Makati, may itinayo rin siyang rehab center. Aminado siyang nakita niya ang kanyang sarili sa nagawa ni Jesse Carlos sa Resorts World Manila. At kung hindi raw namagitan ng kanyang pamilya, baka raw pareho rin ang kanyang nagawa. Dumating din ako sa ganong thinking na ano kaya, bombahin ko na ito or ganon-ganon. Because of the anger and the losing state. Kaya nag-iisip ako ng ganon. And dumating din ako sa point na to take my life also. Para matapos na to. Sabi ni Regan, tulad ng ibang addiction, bukod sa awareness sa senyales ng pagkalulong sa sugal, kailangan ng pamamagitan ng pamilya dahil kaakibat nito ang matinding emosyong mahirap labanan mag-isa. Gaya ni Regan, nalulong din daw sa sugal ang suspect sa pamamaril at panununog sa Resorts World Manila na si Jesse Carlos. Kwento ng gaming consultant na si Charlie Atong Ang, una niyang nakasama si Jesse sa sabungan. Nagsimula lang yan na mapasok sa big time dahil na isang beses nanalo yan ng mga 15 million sa isang straight na derby sa Araneta Coliseum. Doon nanalo yan. Tingin pa niya nasilaw si Jesse sa kanyang big time na pagkapanalo. Sa kalakaran kasi sa mga kasino, kung high roller ka o yung malakihan kung tumaya, binibigyan ka ng credit line. Ibig sabihin, nakakautang ka ng pantaya. May mga financier din na pwedeng mahiraman. Para po sa kanyang pamilya at kapitbahay, inilarawan nilang mabait na tao ang gunman sa pag-atake sa Resorts World Manila na si Jesse Carlos. At sa puntong ito, makausap natin si Charlie Atong Ang, isang gaming consultant at casino operator na nakakilala po ng gunman. Ginoong Ang, good morning. Welcome. Yeah, good morning again. Good morning. Paano kayo nagkakilala muna ni Jesse? Well, marami kasing kwento-kwento dyan ako. No? Ang totoong ano talaga dyan, si Jesse, nagsimula lang talaga yan. Ng small time na sabong lang muna. Sabong? Yun ang pinagsimulan niyan. Siguro may picture nga dyan na, yan yung picture na yan, may 10 years na yan, nagsisimula pa lang siya dyan. Okay. So yung grupo niya, siya yung nasa kanan. Okay, tapos nung wala naman ako rito, nung 5 years ago, nung simula ako magsabong uli, nakikita ko yan. Doon sa harap lang yung mga small time na nagpupusta-pusta. Tapos, nung may isang beses na nanalo siya, doon nagsimula yan, nanalo siya ng mga 15 million sa Araneta, straight. Straight na panalo, doon nakahawak na malaking pera yan. Tapos, nung manalo siya ron, yun, yung mga manok niya, nag-ayos siya, may farm siya sa Tanawan, yun, sasabihin ko rin mamaya kung paano isinalasan nila. Nung manalo siya ng 15 million, lumakas ang loob niya. Okay. Tapos, nung nagsimula na siyang matalo sa sabong, ang nangyari, doon na siya nagsimula mag-casino. Siguro mga 2 or 3 years ago yan. Nung mag-open kami, kasi nag-ooperate kasi ako sa casino, nagsimula ako sa Resort World. 2 years, mahigit 2 years ago na. Tapos, nakita mo na siya doon? Oo, nakikita naman kami 5 years ago. Okay. Siya po yung tipong gabi-gabi ba nandun? Gano'ng kadalas? Well, sa sabong, talagang siguro mga twice or thrice a week, nagkikita-kita kami yan. Okay. So, hindi kami masyadong close, pero nag-uusap kami. Okay. Noon, Pero lately, nung naipit na siya sa casino, parang naging malapit sa amin dahil nagnegosyo siya ng ano yun. Nung nag-casino siya, tapos nung natatalo siya sa casino, nag-isip niya mag-finance. Humingi siya ng payo sa mga tao ko, mga kaibigan ko, kung paano mag-finance, which is mukhang naloko pa siya. Yung Alvin niya, kinukwento niya sa tao ko na yung mga sinasanla sa kanilang mga kotse, hindi niya nakikita. Okay. So mukhang may gulo nangyari rin Pero doon. sa iba, personal, nakautang si Jesse? Well, ang nangyari niya okay. Nung nag-open kami 2 years ago sa Resort World, naglaro siya ron, pero hindi pa masyadong pahina-hina pa lang siya. Tapos last year, siguro May, sa Soler, sa COD, naglalaro siya, kausap niya yung mga tao ko, humihingi ng puhunan. Humihingi, kasi ganito ang takbo ng casino. Pag direkta ka sa Pagcor ka maglalaro, kung big time ka, o kaya kilala ka, may credit ka. Bibigyan ka ng credit. Siguro mga 1 month or pwedeng 15 days, pwedeng 1 week, mag-iiwan ka ng cheque.
kung bibigyan ka ng Credit line. ng credit line. Oo. Pero kung hindi ka kilala ng casino, doon ka pupunta sa pareho namin na junket, or kung gusto mo rin maglaro, hihiram ka sa mga financer na may mga interest. Ngayon, kami naman, sa amin naman, walang interest sa amin. Kung sa amin maglalaro. Ang mangyayari lang dyan, mag-iiwan lang sila ng cheque, or kung kaibigan, gagarantyahan lang. Nag-iwan si Jessie ng cheque. Sa amin, nag-iwan lang siya ng... mabait na tao yan eh. Hindi nga mahilig sa awa yan eh. Mabait na tao yan. So, Mapapatunayan ko sa inyo maayos sa tao yan. Yung nag-iwan lang siya ng lisensya sa amin bago maglalaro, yun ang ano niya, plus may cheque. okay, magkano yung checking... Usually, Blanco yun. iniiwan yung blanco yun. So magkano yung pinautang nyo o pinagamit sa kanyang pera? Naglaro siya last May, siguro nag-start siya, pauti-uti, lalaro siya mga 500. Hanggang sa, mga ganon, ano? Tapos hanggang sa nagkautang siya ng mga 3 million pesos. Sa'yo? Doon sa kumpanya namin. Okay. Hindi sa akin. Ano? Nabayaran niya ba yung 3 million na yun, Atong? Ang nangyari dyan, pagdating ng last December, juju na talaga, ibinabayad niya yung titulo niya, yung farm niya. Okay. Na nagkakahalaga ng mga 10 million, gano'n. Tapos kasama pa niya yung asawa niya noon. Nung sabi niya, hindi na niya kayang bayaran talaga, kaya pinapayuhan ko, huwag na magsugal kasi talagang pagsusugal talaga, lahat ng tao walang panalo. Kailan ho siya huling naglaro? Kasi lumalabas, parang Binan banned na siya, siya ng March. April eh. O March, pero may nabanggit kayong May. Okay. May last year yun, last year siya. Last year, okay. Yung pagbaban, sa amin din nagpatulong yan ng asawa niya, tsaka siya, na iba na siya. Okay, ganito yan. Last December, sabi namin, yung titulo na sa amin binigay Imbis na paparimata na sa amin na gano'n, sabi hindi, ikaw o Jessie, sinabi ng mga tao, ang sabi ni AA, na ibenta mo na lang para may sumobra ka, bigay mo sa asawa mo na. Tumigil ka na magsugal. Okay. Yun ang payo ko sa kanya. Bayad ka na, meron pa siyang puhunan pang bago. Meron pa. So, anong nangyari? Binabayad niya. Yung baril na ginamit niya, binibigay niya sa akin. Binibigay niya mga ilang baril, pati kotse. Sabi ko, hindi ko kailangan yan. So yung baril, collection niya yun? May mga collection siya ng baril. Yung baril na yan, na pinakita niya yung picture sa akin, binibigay sa akin yan. Sabi ko, hindi ako mahilig sa baril. Sabi ko, wag na. So, ibinigay niya yung titulo niya. Okay. Para makalaro lang siya. Sabi ko, sige kako, Jessie, walang problema, pero wag ka lang magpapakabaw. Kaso umabot nga ng 3 million. Saan ho kaya umabot yung mindset niya? Bakit sobrang talagang naging addicted, lulong na lulong siya sa sugal? Ano ho ba yung mga nakita nyo ng signs na talagang medyo delikado na to? Well, ang addict na tinatawag sa sugal na addict, kung ako tatanungin mo as consultant sa sugal, at matagal na, 40 years na ako nagsusugal, no? Ang lahat ng tao, pag nagsusugal, addict na ang tawag dyan, dahil lagi ka nagsusugal eh. Ngayon, depende na lang kung anong klase ka, kung addict ka na ba talaga na nagiging, kung ibinebenta mo na ba yung Ari-arian mo? Ari-arian mo. Yan yung talagang sobrang addict na. O kaya, inuutang mo na yung sinusugal mo, yan ang masama na yan. Okay. Yung nakikita nyo na yung mga video na yan, nalaman mo na si Jessie, anong naging reaction mo? Well, nung nalaman ko si Jessie na yan, nakita ko, more or less, may idea na ako kung bakit nagkaganyan dahil talaga niloko naman siya ng tao. Tsaka nagipit siya talaga eh. Sa sobrang araw-araw siya nagsusugal, sobrang kapipilit niya magsugal. Tapos nag-away pa yung mag-asawa, naghiwalay pa yata, gano'n. Kung mag-asano, nakita mong hirap na, tapos niloko ka pa ng mga kaibigan mo na magninegosyo ka sana sa kasino, gano'n. Taga-Resorts World ba yun ng loko sa kanya? Well, kasama niya, nagpipinan sila. Humihingi ng payo sa amin yan eh, sa akin eh. Sa mga tao ko eh. Pero hindi mo naisip na gagawin niya to? Yung magiging violente siyang ganito? Hindi siya magiging ganyan dahil hindi naman siya ano eh. Siguro nagipit na lang talaga dahil... Pero kung lubog na ho siya, bakit ho finifinance pa yung bisyo niya? Kasi diba? nagkautang hindi siya sa mga ibang financer eh. Oo, hindi sa'yo, bayad na. Sa akin noong December pa, bayad na. Kasi mabait nga na tao So, yan. magkano yung alam mong utang niya sa iba pa? Well, hindi ko So, malalaman total? yun dahil marami. Siguro may yung mga financer, baka tinatakot siya. Kaya napilitan na. May balita pa ako may nangyari. Siguro iniimbestigahan naman ng pulis yun. Na? Na may nangyari siguro na hindi ko alam. Meron magano iniimbestigahan eh. Mukhang may gulo nangyari sa kanila doon sa isang financer. Ganon. Okay. Okay. Okay, maraming salamat. Si Charlie Atong Ang, isang gaming consultant. Kaugnay po ng pagkakilala niya dito kay Jessie Carlos, suspect sa Resorts World Manila incident.